Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel. At bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa dalawa nating kababayan. Unahin ko to si Jeffrox TV. Yung kimchi yung paborito ko dyan, Lods. Kapag ba mag-renew ng roster, pwede ba palitan yung work preference at experience? Nakailang massive na loads pero hindi pa din nasisilik ni Sajang. Tungkol sa pagpalit ng work experience o preference, para sa akin, kahit hindi napalitan yan, kasi paswertihan na lang talaga kung sino yung unang mapipili. Dahil random selection dito mga kabayan. At huwag kang mag-alala, sa mga lalaki ay makakaalis yan, magkaka-employer ka. At pangalawa ay si No One. Sarap naman ko yun ng libre. Pa-shoutout po uli sa next video. Shoutout sa iyo kabayan. Ito si kabayan ay suki na talaga. Shoutout ito. At ang video natin ngayon ang tungkol sa isa nating kababayan na nagtanong na kung pwede daw bang mag-work extra. Or halimbawa, nagtatrabaho ka sa company dito sa South Korea, kunyari walang pasok ng Sabado-Linggo, yun yung ibig niyang sabihin na kung pwedeng magtrabaho, pwede naman kasi marami akong kakilala dito. Yung isang kakilala ko, pagdating ng Sabado-Linggo, ay pumupunta siya sa ibang mga Pinoy dito dahil marunong siyang maggupit. Ayun yung sideline niya dito, kapag walang pasok, nagugupit siya. At syempre, cash yung binibigay sa kanyang bayad, cash. At yung iba naman, work extra sa mga, dun sa tindahan ng Pinoy food dito, dun sa Hewadong. Iba, naghihilot, tapos yung iba, nagtatato. Maraming pwedeng, pag-extrahan ng trabaho dito sa South Korea kapag walang pasok. At tungkol naman dun sa ibang company, kunyari gusto mong wala kang pasok ng Sabado-Linggo at gusto mong magtrabaho sa ibang company, ay yun yung hindi ko alam. Kasi ang nababalitaan ko dito ay bawal yung magtrabaho ka sa ibang company. Pero ang sabi ng iba ay okay lang naman daw. May nabalitaan kasi ako dito na hindi napabalik ng amo. Isisincere dapat pagkatapos ng kontrata niya ay hindi na daw napabalik dahil dun sa account niya dito sa South Korea kung saan pinapasok ng company niya yung pera na sahod dun sa ATM, dun sa account dito sa South Korea ay meron daw nakita ang immigration na ibang company na nagpapasok ng pera sa kanyang account dito sa South Korea. Ibang company. Bali, dalawang company yung may pumapasok na pera dun sa account niya. Ang sabi ng iba ay bawal daw yung ganun. Kasi nga, dun sa kontrata, ay iisang company lang yung dapat pagtrabahunan. Bakit dalawang company yung pinanggagalingan ng pera na pumapasok sa account niya? Yun daw yung naging dahilan kaya hindi napabalik ng amo. Pero sabi naman ng iba, may nabasa ko kasi yun sa sa group din dito sa South Korea, nag-post siya at ganun nga daw ang nangyari, hindi siya napabalik ng amo niya. Pero yung sabi naman ng iba, ba't daw yung sa kanya ay ganun din naman yung ginagawa niya, nakakapagtrabaho sa ibang company, pero napabalik siya ng amo niya. Ang malaking usapin kasi dito, yung tungkol sa pagpasok ng pera sa ATM. Yun yung naging dahilan. Pero kung siguro, para sa akin lang, siguro, opinion ko lang to kasi hindi naman ako nakapag-work extra sa ibang company. Ang opinion ng iba ay kung magtatrabaho daw sa ibang company ng work extra, kapag walang pasok doon sa company mo, ay pwede daw sabihin na lang doon sa pag-i-extrahan mo na cash na lang yung ibabayad sa'yo para hindi na ipasok doon sa account. Yun yung suggestion ng iba. Pero sa akin kasi hindi ko naranasang mag-work extra sa ibang company. Nabasa ko lang to sa may mga ibang nagpo-post sa isang group dito sa Facebook. Sa mga papunta pa lang dito, wag nyo munang isipin yung ganyang work extra kasi ang isipin nyo muna ay kung paano kayo makakapunta dito sa South Korea. Pagdating naman kasi dito ay dito nyo na malalaman talaga yung buong katotohanan. Kasi iba-iba naman kasi tayo ng sitwasyon . Kasi dito sa amin, bihira lang talaga ang company dito malapit sa amin. At sa ibang lugar naman
ay talagang dikit-dikit ang mga company at pagdating nyo dito nyo malalaman kung ano ang kalakalan dito sa South Korea. No? At para sa akin kasi, dito sa company namin, kahit bihira lang ang overtime, hindi ko na rin naisipan na mag-work extra sa ibang company. Sa una ay malayo talagang ano namin. Kumbaga kung mag-i-extra ako, malayo din sa mga ibang company. At para sa akin, kung ang mapuntahan yung mga company dito sa South Korea ay nagkakaroon naman ng overtime simula Lunes hanggang Biyernes, kung dire-diretso naman ng overtime, para sa akin, kahit hindi na kayo mag-work extra sa ibang company, ano, kasi yung Sabado, Linggo, ay ano na yan, kumbaga pahinga. Mahirap naman kasi yung dire-diretso yung trabaho, baka bumigay ang katawan, lalo na mahirap ang trabaho. Ang mahirap nito, magkasakit ka pa, siyempre kulang yung kinita mo sa work extra mo, ano. Pero kung ang gusto nyo naman ay talagang makaipon agad ng malaki at makauwi ng maaga, pwede naman yun. Yung sa akin lang naman ay opinion ko lang naman yon. At siyempre kayo pa rin naman ang masusunod. At sa akin lang ay nagbibigay lang naman ako ng mga punting kalaman tungkol dito sa South Korea, kung paano mag-apply dito. At yun, pagdating ng Sabado Linggo, katulad ngayon, ay wala akong ginagawa. Ito, nakakapagawa ako ng video. At ito yung ginagawa kong libangan dito, pampalipas ng oras. At siyempre, kahit pa paano, makakatulong din sa inyo, di ba? Yung mga baguhan pa lang na napapadpad dito sa aking YouTube channel, kahit konti ay magkakaroon kayo ng kalaman tungkol sa pag-apply dito at kung ano yung nangyayari dito. At kahit mga simpleng bagay lang, ay kahit pa paano makakatulong sa inyo yan, di ba? Tanong ni Kabayan kanina kung pwedeng palitan yung work preference o work experience, wala akong idea tungkol dito, ano? Kasi hindi, dati nun sa akin, nung nag-renew ako ng approval ko, ay di ko na rin pinalitan. Okay lang yan para sa akin. Kumbaga pasortihan na lang talaga dito. Hindi yan nakabase sa work experience. Nakadepende yan sa employer na pipili sa inyo. Kasi yung ibang employer naman kasi dito ay hindi na nangangailangan ng work experience. Kaya nga nakalagay doon kahit walang experience ay pwedeng mag-apply dito sa South Korea. Kasi pagdating naman talaga dito, ay dito naman talaga kayo tuturuan ng trabaho. Ako, ang dami kong experience ng trabaho sa Pilipinas. Marunong ako mag-welding, marunong ako mag-grind, marunong akong manahi. Sa Cavite ako tumagal ng pagtatrabaho kasi maraming company doon. Ngayon, pag dating ko dito sa South Korea, ang naging trabaho ko nga dito ay ang kasama kong mga Koreano ay lahat mga engineer. Hindi ko rin alam kung bakit ako napunta dito kasi nga yung amo ko naman ay hindi naman siya tumitingin sa work experience. At ang trabaho nga dito sa company niya ay nagbebenta siya ng mga drone, laser leveling tools. Huwag ninyong masyadong alalahanin yung work experience. Dahil ako, ang dami kong experience sa Pilipinas na trabaho, pero inabot pa rin ako ng 1 year and 3 months bago nagka-employer. Kaya nakadepende talaga yan, paswertihan talaga yan.